Ang Papua New Guinea ay ang bansa na malapit sa Australia at Indonesia. Mayroon itong kabuuang sukat na 462,840 square kilometer. At kung ikukumpara ang laki nito sa Pilipinas, katumbas ito ng 1.5 Pilipinas. Sinasabing ang Papua New Guinea ay ang pangatlo sa pinakamalaking island country sa buong mundo. Ang una ay ang Indonesia at ang pangalawa naman ay ang Madagascar. Katulad ng bansang Pilipinas, ang Papua New Guinea ay sumailalim din sa pamumuno ng iba't ibang bansa katulad ng Germany, Britain at Australia. Noong 1884, opisyal na idineklara ng Germany ang protectorate sa hilagang bahagi ng New Guinea at mga karatig na isla. Ibig sabihin, sumailalim ang northern part ng bansa sa ilalim ng pamamahala ng Germany. Ang totoo niyan, mula pa noong 1870s hanggang 1880s ay puspusan na ang pagpapadala ng bansang Germany ng mga mangangalakal, explorers at missionaries sa Papua New Guinea. Dito ay nagtayo sila ng mga trading stations kung saan karaniwang nagpapalitan ng kopra, perlas at iba pang produkto. Samantalang ang southern part ng Papua New Guinea naman ay nauwi sa kontrol ng Britain at tinawag nila ang katimugang bahagi nito na British Territory katulad ng bansang Germany. Ang mga Europeans kabilang na ang Great Britain ay nagpadala din ng kanilang mga explorers at missionaries. At bilang tugon sa pagdeklara ng Germany ng protectorate sa hilagang bahagi ng bansa, idineklara rin ng Britain na protectorate nito ang southern part ng New Guinea noong November 6, 1984 at tinawag nila itong British New Guinea. Noong 1902, inilipat ng Britain ang responsibilidad ng pamamahala ng British New Guinea sa Australia. Ang unang dahilan nito ay dahil mas malapit ang Australia sa Southern New Guinea kaysa Britain. Ang ikalawa ay interesado ang mga kolonista sa Queensland, Australia na protektahan ang rehiyon mula sa Germany. Taong 1906, opisyal na inanex at pinamahalaan ng Australia ang British New Guinea at tinawag itong Territory of Papua New Guinea. Noong Setyembre 11, 1914, sa kasagsagan ng World War I, sinakop ng Australian Naval and Military Expeditionary Force ang mga nasasakupan ng Germany sa German New Guinea. Matapos ang pag-atake ng Australia, ang ibang mga German settlers, missionaries at explorers ay pinauwi sa kanilang bansa. Mayroon ding mga inaresto at ikinulong at ang iba naman ay pinayagang manatili sa bansa. Dahil sa nangyari, napunta sa kamay ng Australia ang total control ng lugar na dating kontrolado ng Germany at tinawag nila itong Territory of New Guinea noong 1920 ayon sa mandato ng League of Nations. At dahil Australia na ang may hawak ng buong katimugan at hilagang bahagi ng bansa, noong 1949 ay pinag-isa ng Australia ang Territory of New Guinea sa north at ang Australian control sa south at tinawag nila itong Territory of Papua New Guinea. Noong Enero 23, 1942, panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, sorpresang inatake ng bansang Japan ang Papua New Guinea. Nang mga panahong iyon, nandoon ang Allied Forces sa pangunguna ng Australia para dumepensa sa bansa. Gamit ang nooy makabagong Navy, Air Force at ground troops ng Japan, mabilis nilang natalo ang mga dumidepensang Allied Forces. Dahil dito, ang Rabaul o New Britain Island, Ley at ang Salamaua ay nahulog sa kamay ng mga Hapones. Ginawa ng mga Hapon ang Rabaul o New Britain bilang isang major military base ng Japan
sa Southern Pacific. Sa ilalim ng pananakop nila, nagtayo sila ng mga airfields, bunkers, at mga underground tunnels para palakasin ang depensa nila laban sa mga Allied forces. Pinilit ng mga Hapon ang mga lokal na Papuan at New Guinean na magtrabaho bilang mga forced laborers. Nagsimula ang pag-counter-attack ng Allied forces sa pangunguna ng Australia laban sa mga Hapon noong 1942 hanggang 1945. Dito, nakilala ang mga lokal na Papuan carriers bilang Fuzzy-Wuzzy Angels. Dahil na rin sa pag-agapay nila sa mga sugatang sundalo ng Australia habang sila ay nakikipaglaban sa mga Hapones. At noong September 6, 1945, formal na sumuko ang pwersa ng Hapon sa PNG at mula noon ay naibalik na ang pamamahala ng bansa sa Australia. Noong Disyembre 1, 1973 ay pinagkaloob ng Australia sa Papua New Guinea ang internal self-government. Sa ilalim nito ay sila ang namahala sa sariling batas at pamahalaan, pero nananatili pa rin silang bahagi ng Australia. Sa mga panahon noong 1972 hanggang 1975, nagkaroon ng national election sa Papua New Guinea para sa bagong parliamentary system. Ang parliamentary system ay isang uri ng sistema ng gobyerno na ang pinuno ay tinatawag na Prime Minister. At noong September 16, 1975 nga, idineklara ang kalayaan ng Papua New Guinea at tinawag itong Independent State of Papua New Guinea. Ang ginoong si Michael Somare ang nahalal bilang unang Prime Minister ng bansa matapos ang independensya.